Kabanata 6721. Hindi makareact si James sa matulin na galaw ni Emperor Yarden. Matapos kunin ni Emperor Yarden ang mga perlas ng kaluluwa, mabilis niyang pinakawala ng kasunod na madugong pulang ilaw na sinag, na nagpapabanal sa kanilang ningning. Sinaway ni Emperor Yarden, sinisikap mo bang sirain ang gayong dakilang kayamanan? Pareho kang nagtataglay ng Hongrome Essence at Chaos Essence. Natural, dapat mong pagsamahin muna ang dalawang ito. Pagkatapos, gamitin ang bagong nabuong kapangyarihan upang pagsamahin ang mga perlas ng kaluluwa. Makakamit nito ang pinakamahusay na mga resulta. Reckless ang approach mo kanina. Maaari kang makakuha ng mas malakas na kapangyarihan ngunit halos masayang ito. Tanong ni James, sinasabi mo ba na ang Hongrome Essence at Chaos Essence ay maaari ding pagsamahin? Mataimtim na tumugon si Emperor Yarden, walang bagay na hindi maaaring isama. Ito ang prinsipyo ng paglilinang, ang kakayahang lumikha ng isang bagay mula sa wala at gawing realidad ang imahinasyon. Mukhang nakakabisado ka pa ng anumang tunay na diskarte sa pagsasanib, kaya ipapakilala kita sa Bloodshade Fusion Art. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang nagninangas na pulang ilaw ang tumama kay James. Isang baha ng detalyadong impormasyon ang pumuno sa isip ni James, na nagbibigay sa kanya ng isang bagong fusion technique. Ang kataas-taasang landas ay nahahati sa 50, ang langit sa 49. Maaari silang paghiwalayin ngunit pinagsama din. Lahat ay maaaring ibalik sa kalikasan, at lahat mula sa kalikasan ay maaaring mabuo sa isa. Binibigkas ni James ang impormasyon sa kanyang isipan at pinagdaop ang kanyang mga palad. Pagkatapos, tinawag niya ang Hongrome Essence sa itaas ng kanyang palad at ang Chaos Essence sa ibaba. Habang binabalik-balikan niya ang kanyang mga kamay, ang dalawang essence ay nagbuga ng maliwanag na liwanag at hinihigop ang nakapalibot na Chaos at Historial Essence. Nakapikit si James ay nakatutok sa proseso ng pagsasanib. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay napapalibutan ng pulang ilaw ng dugo, at ang mga daloy ng asensya ay bumuhos sa yungib. Nanatiling hindi gumagalaw si James na parang isang estatwa. Ang Hongrome Essence ay may kulay na lila, habang ang Chaos Essence ay may kulay abong kulay. Habang unti-unting nagsasama ang dalawang essence na ito, lumilitaw ang isang pagsasanib ng purple at gray, na unti-unting nagiging pula, orange, dilaw, berde, asul, indigo, at violet. Napabulala si Emperor Yarden, napakagandang kapalaran. Ang pagsasama ng dalawang ito ay tunay na nagbunga ng Wuya Essence. Ang kuweba na nakapaligid kay James ay biglang napuno ng makulay, mapalad na mga ulap na may bahid ng kidlat at kulog. Mabangis na umungal ang mga alamat na hayop, ang kanilang mga tunog ay umaalingaw-ngaw sa buong langit at lupa. Di nagtagal, nagsimulang manginig ng matindi ang Great Historial Land at maging ang buong Forlet Land. Isang malawak at mahiwagang 7 kulay na kapangyarihan ang nagsimulang magwalat sa Forlet Land, na nagtitipon ng lahat ng Chaos Essence at Hongrome Essence. Sa sandaling iyon, si Zenda at ang iba pa, na nakaposisyon sa labas ng Forbidden Bloodshade, ay nahuli ng isa pang marahas na pagyanig. Mabilis na pumasok ang takot matapos mapansin ang hindi mabilang na daloy ng Hongrome Essence at Chaos Essence na nagmamadali patungo sa Forbidden Bloodshade. Ito ang Hongrome at Chaos Essence. Mahirap na para sa amin na kolektahin ang mga ito, ngunit ngayon sila ay iginuhit sa Forbidden Bloodshade. Anong ginagawa niya? Tuvia, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa biglaang pagkaunawa, sumigaw. Ito ay masama. Nakuha na rin ba ang Chaos Essence at Hongrome Essence mula sa ating mga templo? Hindi makayanan ng lumalalang gulat, si Zenda ay sumigaw ng walang pasensya, manahimik ka. Pinutol ng boses niya ang kaguluhan, na agad na nagpatahimik sa lahat ng naroroon. Malamig niyang sabi, hindi mo ba nakikita? Ang kakanyahan ng buong dakilang lupang pangkasaysayan ay nagtatagpo rito. Nang marinig ang mga salita ni Zenda, lahat ay nagpalitan ng hindi mapakali na mga ekspresyon. Ang paghahari ng 10 banal na templo ay malamang na malapit ng matapos. Hinihimok ko ang lahat na manatiling kalmado, tanggapin ang pinili, at pagkatapos ay kusang tanggapin ang ating mga pagkakamali. Kung hindi, maaari tayong mawala ng lahat ng pagkakataong gumawa ng mga pagbabago.
Emosyonal na sabi ni Zenda. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kaguluhan sa gitna ng mga powerhouse. Hindi sila hilig magsumite ng ganoon kadali. Habang pinapanood ang mga nagtitipon na kapangyarihan na tahimik na nagpaplano, bumantong hininga si Zenda bilang pagbibitiw. Nang makitang hindi sila mapang-akit, pinigilan niyang sayangin ang kanyang pagsisikap. Kabanata 6722. Samantala, si Herodias, na nagtatago sa loob ng Years 1 Genesis Bell, ay bumulong-bulong, sinisikap ba ng dalawang ito na sirain ang lugar na ito? Lalo lang lumalala ang mga panginginig. Matatapos na ba ito? Thea chuckled. Kadalasan, ang ganoong malaking kaguluhan ay nangangahulugan ng isang makabuluhang pagkakataon na lumitaw. Dapat masaya tayo. Napabuntong hininga si Herodias, syempre, ang iyong asawa ay nakalaan para sa malaking kapalaran, ngunit ang akin ay maaaring hindi ganoon kaswert. Hindi mapigil ang tumawa si Thea, saka sinabing, minimaliit mo si Mr. Sobra si Yegor. Sa third power bilang kanyang pundasyon, pinandi niya ang kanyang matuwid na aura. Siya ay isang tao na may napakalawak na talento. Marahil ay magkakaroon siya ng pagkakataon na masuri ang kanyang matuwid na aura. Nagningning ang mga mata ni Herodias sa sinabi ni Thea. Nang sisigot na sana siya, isang kakaibang kaluluwa ang lumabas mula sa Years 1 Genesis Bell at nag-ambala sa sandaling iyon. Panahon na para mag-usap tayo, Herodias. Halatang nabigla si Herodias sa boses. Napabulala si Thea, si Morgoth. Ngumiti ng nakakatakot si Morgoth at sinabing, huwag kang mataranta. Hindi ko ibig sabihin ng anumang pinsala. Gusto ko lang makipag-chat. Maingat na tumugon si Herodias, wala akong sasabihin sa iyo. Basta masunurin ka, walang dapat pag-usapan. Dapat talaga ipaliwanag ko sa iyo ang nangyari noon. Nagsalita si Morgoth, pagkatapos ay nag-transform sa isang light beam at tumakbo patungo kay Herodias. Ms. Herodias. Agad namang tumayo si Thea at sumigaw, pero wala na ang dalawa. Biglang tumawag si Thea, lumabas ka. Mga alagang hayop ni James Caden, pinapatawag kita. Hindi nagtagal, nagkatotoo sina Hemera at Fennec. Nang makita ang nag-aalalang ekspresyon ni Thea, nagsalita si Hemera na may bakas ng pagkadismaya, pumunta si Lysia para tulungan ang master. Kung wala siya rito para sugpuin si Morgoth, naging matapang siyang gawin ang gusto niya. Napabuntong hininga si Fennec, wala na tayong magagawa, Ms. Si Thea. Walang sinuman kundi si Lysia ang may kakayahang supilan siya. Huminga ng malalim si Thea at sinabing, please take care of my children. Kailangan ko ng lumabas. Mabilis na humakbang si Hemera, hinaranggan ang dinadaanan ni Thea, at sinabing, ikaw ay walang ingat. Kung aalis ka ngayon, hindi ka na babalik. Inutusan kami ni Master na pigilan kang umalis sa kampanang ito. Kasabay nito, mabilis na kumilos si Fennec, na hamarang sa lahat ng posibleng paglabas ni Thea. Bantayan mo sila. Nag-aalalang sabi ni Hemera, tapos na. Kahit si Ms. Umalis na si Thea. Kung may mangyari man, hindi tayo patatawarin ni Lysia at Master. Napabuntong hininga si Fennec. Paano natin siya napigilan? Hindi siya nakasagot ni Hemera. Mahigpit na hinawakan ni Morgoth si Herodias at naglakbay sa Forbidden Bloodshed. Di nagtagal, lumabas si Thea mula sa Years 1 Genesis Bell at hinarap ang parehong mapanganib na mga kondisyon. Kung hindi niya nakuhang muli ang 70% hanggang 80% ng kanyang lakas, maaaring namatay siya. Matapos makaligtas sa unang alon, nanatili siyang mapagbantay. Habang lumalakas ang tindi ng mga ulap, mabilis niyang hinabol sina Herodias at Morgoth. Kabanata 6723. Sa kabilang banda, pinagsasama pa rin ni James ang Chaos at Hongrome Essence. Bigla niyang naramdaman ang mga kaguluhan mula sa Years 1 Genesis Bell at agad siyang nataranta. Ang dalawang bola ng enerhiya sa kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto bilang tugon sa kanyang hindi matatag na emosyon. Nang maramdaman ang mga abnormalidad, mabilis na sumugod si Emperor Yarden sa likuran niya. Inunat niya ang kanyang mga braso at nagsimulang maglipat ng enerhiya sa kanyang katawan upang patatagin ang pabago-bagong enerhiya. Makalipas ang ilang saglit, pumutok ang mga energy ball sa mga palad ni James na may 7 kulay na ilaw.
Ang liwanag ay unti-unting kumalat sa buong kuweba, sa kalaunan ay tumagos sa bawat lugar ng Forbidden Bloodshade. Boom! Bang! Ang isa pang napakalaking pagsabog ng kidlat at kulog ay sumabog, na nagpapadala ng hindi mabilang na mga bolta ng kuryente na dumaloy kay James. Ang 7 kulay na bola ng enerhiya sa mga kamay ni James ay lalong nagningning. Matapos magpalabas ng isang biglaang flash, bumalik sila sa isang estado ng katahimikan. Huminga ng malalim si James at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Dalawang masiglang sinag ng liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata, mabilis na nabasag ang dalawang malalaking bato sa kanyang harapan. Ang puwersa ng pagkilos na ito ay napakalakas na naging dahilan upang muling manginig ang buong kuweba, at maging si Emperor Yarden ay sapilitang pinaalis. Bumangga siya sa pader ng malakas at umubo ng dugo. Ganun pa man, tumawa siya ng nakakaloko. Tapos na, ang Wuya Essence. Hindi ko akalain na masasaksihan ko ng sarili kong mga mata ang paglikha ng Wuya Essence. Mapahamak man ako ngayon, hindi ako magsisisi. Nang marinig ang mga tawa ni Emperor Yarden, nagtatakang itinaas ni James ang kanyang mga kamay at pinagmasdan ang 7 kulay na banal na liwanag sa kanyang mga palad. Sila ay namumulaklak sa pamamagitan ng kanyang mga meridian, na nagpapalabas ng mga nakakatakot na kapangyarihan. Ipinaalala ni Emperor Yarden, ngayong mayroon ka ng Wuya Essence, maaari mong pagsamahin ang anuman. Ito ay hindi ka panipaniwala. Nakatayo ka sa tuktok ng Great Historical Land. Nagulat sa mga pahayag, lumingon si James kay Emperor Yarden at nakita siyang umuubo pa rin ng dugo. Ayos ka lang ba, sir? Ayos lang. Sagot ni Emperor Yarden habang binuhat ang sarili. Then, he chuckled, you don't need to worry about the troubles in your heart. Kung tutuusin, may mga bagay na higit pa sa iyong tulong. Mabilis na sumulong si James upang tulungan si Emperor Yarden. Gayunpaman, habang ang kanyang mga kamay ay nakikipag-ugnay, si Emperor Yarden ay nagsimulang manginig ng marahas. Agad na napabulala si Emperor Yarden, bitawan mo ako. Isa lang akong natitirang kaluluwa at hindi ko kayang tiisin ang mga kapangyarihang ito. Mabilis na pinakawalan ni James si Emperor Yarden. Umatras siya at pinagmasdan ang natirang kaluluwang bumagsak sa lupa ng may kalabog. Ganyan ba talaga kalakas ang Wuya Essence? Namangha si James, pinagmamasdan ang 7 kulay na enerhiya na pumipintig sa kanyang mga meridian sa pagkamangha. Bumangon si Emperor Yarden at sinabing, nagtanim ka ng quasar lightning noon. Ang Wuya Essence ay mas makapangyarihan. Ito ay may matinding, electric current na pinagsasama ang hangin, apoy, kulog, kidlat, metal, kahoy, tubig, at lupa. Nagningning ang mga mata ni James. Ganon ba talaga kalakas? Napakagandang gamitin ito kay Yeria at panoorin siyang nagdurusa. Nakangiting sabi ni Emperor Yarden, okay, tama na. Magmadali at pagsamahin ang mga perlas ng kaluluwa. Sa palagay ko ay hindi na makakatagal ang anak ni Turka at ang gobernador ng Yin. Hindi natin maaaring hayaang makuha ng 10 banal na templo ang espiritu ni Morgoth, kung hindi, ito ay isang sakuna. Mataimtim na tumanggaw si James at muling umupo. Inihagis ni Emperor Yarden ang mga perlas ng kaluluwa sa kanya, na mabilis na nasalo ni James. Kasunod ng mga tagubili ng Bloodshade Fusion Art na itinuro ni Emperor Yarden, sinimulan ni James na mabilis na pagsamahin ang Marcy Ice at Historical Powers na naka-embed sa loob ng mga perlas. Sa Forbidden Bloodshade, sa ibabaw ng isang liblib na bundok, sina Morgoth at Herodias ay nagkaharap sa tensyon ng mga kalaban. Noon lang, si Thea, na humahabol, ay nagkatawang tao sa tabi ni Herodias. Ang kanyang mga mata, alait sa pangangailangan ng madaliang pagkilos, nakatutok sinasadya sa Morgoth. Ungol ni Thea, anong ginagawa mo, Morgoth? Hindi mo ba alam na nanganganib tayong mapahamak sa Forbidden Bloodshade? Napamura si Morgoth, yung mga tanga mula sa 10 banal na templo. Nag-aalala na sana ako kung hindi kami nakipagsapalaran sa Forbidden Bloodshade. Pero ngayon, bigla niyang ibinuka ang kanyang mga braso, at ang kanyang parang multo na katawan ay unti-unting naging pisikal. Ang kanyang orihinal na kahanga-hangang hitsura ay bumalik din. Si Thea at Herodias ay mukhang gulat na gulat. Nabawi ni Morgoth ang kanyang pisikal na katawan,
na minarkahan ang simula ng isang sakuna para sa iba't ibang mundo. Sa gitna ng malamig na alon ng pagtawa, tumingin si Morgoth kina Herodias at Thea na may kakaibang ekspresyon at sinabing, "Ngayong nandito na ako, iniisip mo pa ba na matatakot ako sa basurang iyon?" Sumagot si Herodias, "Ikaw. Naputol ang sasabihin ni Morgoth, huwag kang magsalita. Makinig ka sa akin." Magsasalita na sana si Herodias pero pinigilan siya ni Thea. Nakatitig kay Morgoth, mayabang na sinabi ni Thea, "Ano ang gusto mo?" Nakangiting sabi ni Morgoth, "Gusto kong makipag-chat. Kung ito ay magiging maayos, mamumuhay tayo sa kapayapaan. Kung hindi, wala akong magagawa kundi ang makipag-ayos sa inyong dalawa." Pagkatapos magsalita, tumalikod siya habang nasa likod ang mga kamay. "Alam ko na malaki na ang paglaki ni James. Ganun pa man, I'm not willing to give up the chance to work with him. Kung tutuusin, talagang hinahangaan at nirerespeto ko siya. Kaya, wala akong pagpipilian kundi gamitin ang kanyang kahinaan, na kayong dalawa." Lumingon si Morgoth at ngumiti ng mayabang. Humalaklak si Morgoth, "Eksakto, Yin Governor. Teka, ang Dark Heavenly Path ang dapat kong tawagin sa iyo. Kung tutuusin, kalahati ka lang ng gobernador ng Yin ngayon. Mag-deal tayo. Tumulong kang hikayatin si James na makipagtulungan sa akin, at ibabalik ko ang iyong kalahati. Magagawa mong ipagpatuloy ang iyong posisyon bilang gobernador ng Yin." Paano iyon tunog? Kabanata 6724. Habang ang Morgoth ay sumili ng masamang ngiti, si Herodias ay likas na nagtanggol sa harap ni Thea. Nagbabala si Herodias, "Huwag kang makinig sa kanya, Thea. Siya ay isang sinungaling, isang mapanlinlang na demonyo. Nangako siya sa aking ina na ititigil niya ang pagpatay sa mga kataas-taasang nilalang ni Zymergy. Gayunpaman, hindi niya tinupad ang kanyang salita. Sa huli, ang dating Tai Chi at ang Law of Paths ay namatay sa ilalim ng kanyang mga kamay. Siya ay isang..." Bago matapos ni Herodias ang kanyang akusasyon, biglang iniabot ni Morgoth ang kanyang kamay, at isang nakakatakot na lila-pulang liwanag ang bumungad, na sumanib sa isang napakalaking, makamulto na kamay. Sinakal ng leeg si Herodias at itinaas sa hangin. "Ikaw." Galit na galit si Thea. Nagbabala si Morgoth sa malamig na tono, "Thea, iminumungkahi kong manatiling tahimik. Kung hindi, papatayin ko siya. At dapat mong malaman, ang pagpatay sa pamamagitan ng mga kamay ay nangangahulugang walang pagkakataon na muling magkatawang tao." Nakakuyom ang mga kamay ni Thea. "Lihim ka bang pumasok sa Declan rank?" Tumugon si Morgoth na may nakakatakot na tawa, "Kailangan kong pasalamatan ang iyong asawa para dyan. Kung hindi niya ako dinala sa Great Historial Lands Forbidden Bloodshade at nag-trigger ng pagdagsa ng Chaos at Hongroom Essence, hinding-hindi ako makakapag-cultivate ng level 6 demonic body." Habang nagsasalita siya, dahan-daang itinaas ni Morgoth ang kanyang kamay, ang kanyang ekspresyon ay nagbabala. "Ang aking demonic body ay pinalusog ng Chaos at Hongroom Essence. Ang kapangyarihan nito ay walang kapares. Bagamat mayroon lamang akong kalahati ng aking orihinal na lakas, hindi ako matatalo laban sa mga nasa ilalim ng Soma Declan rank." Si Thea, na hinihigop ang buong bigat ng kanyang mga salita, ay kitang-kitang napailing. Napagtanto ang buong lawak ng panlilinlang ni Morgoth, naunawaan ni Thea na sinamantala niya ang kakayahan ni James na ipatawag ang Chaos Essence at Hongroom Essence. Sa lahat ng ito, siya ay nagnanakaw ng isang bahagi para sa kanyang empowerment. Malamig na tanong ni Thea, "Dahil napakakapangyarihan mo, dapat kang pumunta sa Zymergy para maghiganti. Kaya bakit kailangan mong makipagtulungan sa asawa ko?" Nakangiting sumagot si Morgoth, "Hinahangaan ko siya. Siya ay tapat at marangal. Siya ay nakatakdang magmana ng kaalaman sa paglilinang ni Emperor Yardnor. Magkasama, madali nating madaig ang mga walang kabuluhang puwersang iyon sa Zymergy. Humagulgol laban sa amin. Huwag kang mag-alala. Nakikita ko siya bilang isang kaibigan. Ituturing ko siyang mabuti kapag nakuha ko na ang kontrol sa Supreme Path." Si Thea, gayunpaman, ay nanatiling hindi kumbinsido. Si Morgoth, isang demonyo na kilala sa kanyang walang awa na paghahangad ng kapangyarihan, ay hindi titigil sa wala upang makamit ang kanyang mga layunin.
Samantala, si Thea, na kamakailan lamang ay nanganak at hindi pa ganap na nakabawi sa kanyang lakas, ay natagpuan ang kanyang sarili sa isang dahado, hindi direktang tumulong kay James. Sa makatuwid, maaari lamang siyang maghintay hanggang sa magpakita si James. Pagkatapos bumuo ng isang diskarte, mahinahong nagtanong si Thea, paano ako? Sumagot si Morgoth, sinabi ko na sa iyo na tutulungan kitang mabawi ang iyong kalahati at mabawi ang iyong posisyon bilang gobernador ng Yin. Mayabang na sagot ni Thea, ngunit ang kalahati ko ay nasa ilalim ng kontrol ni Tai Chi. Sa lakas mo, kaya mo bang patayin siya? Nahulog si Morgoth sa isang awkward na katahimikan. Umiling si Thea at sinabing, hindi makatotohanan ang plano mo. Paano kung marinig mo ako? Tanong ni Morgoth, na nagulat, may plano ka ba? Tanong ni Morgoth, iminumungkahi mong hintayin si James na umalis sa pag-iisa. Ngumiti si Thea ng mahinahon bilang tugon. Nagdilim ang mukha ni Morgoth. Sinisikap mo akong linlangin. Sa tingin mo ba ako ay tanga? Kapag umalis na siya sa pag-iisa, hindi na ako makakatakas. Ngumuso si Thea. Ang iyong mga kaaway ay ang mga nasa Zymergy, at gayon din ang sa amin. Kabanata 6725. Napabuntong hininga si Thea. Akala ko noong una ay isa kang dakilang bayani. Hindi ko akalaing gagawin mo. Biglang naputol si Morgoth, naiinip na sinabi, manahimik ka. Tumahimik ka. I'm not worthy of your praise. You're my friend's wife, so I'm going easy on you. But that doesn't mean na magagamit mo ang mga trick na ito sa akin. Nang maramdaman ang inis ni Morgoth, tumawa si Thea, kung gayon, ano ang dapat kong gawin para maniwala ka sa akin? Ngumuso si Morgoth at nagpakawala ng daan-daang purple red light rays kay Thea, na bumalot sa kanyang katawan ng nakakatakot na glow. Sa sumunod na segundo, ngumiti siya ng masama, bakas sa boses niya ang tagumpay, naniniwala lang ako sa sarili ko. What I know is controlling you means controlling James, ha? Bago niya matapos ang kanyang mga salita, nawala ang kulay ubi pulang ilaw sa paligid ng faded. Nanlaki ang mga mata ni Morgoth, at nauutal, ito, ikaw. Ikaw ay immune sa mga paghihigpit at sumpa. Kahit ang demonic soul ko ay hindi epektibo. Matapos ang isang maikling pagkabigla, nagkunwaring bumagsak si Thea sa lupa na may isang napakalaking kalabog. Hinawakan niya ang ulo niya at umiyak, Maldita ako. Napaka walang awa mo, Morgoth. Kasuklam-suklam at walang hiya. Si Morgoth, na halatang galit, ay sumigaw, tama na. Naalala ko na ngayon. Kabisado mo ang Dark Heavenly Path Power, immune sa mga paghihigpit at sumpa. Itigil ang pagkilos. Inangat ni Thea ang kanyang ulo at kinusat ang malalaking mata, inosente at natarante sa akusasyon. Morgoth groaned, ikaw ay isang kakilakilabot na babae, puno ng mga pukana. Tama si Master. Ang magagandang babae ay hindi mapagkakatiwalaan. Nakakatakot ka, mas malala pa kay Yaeria. Hindi na ako makakatagal dito, kung hindi, mababaliw ako. Inilabas ni Morgoth ang kanyang mga ngipin at ngumuso. Pagkatapos, lumukso siya sa himpapawid, nagpakita sa likuran ni Herodias, at kinuha ang kanyang prenda. Itinaas ni Thea ang kanyang ulo at nag-aalalang sumigaw, anong ginagawa mo, Morgoth? Sumigaw si Morgoth, ikaw ang asawa ni James. Imposibleng kunin ko ang asawa ng kaibigan ko bilang hostage. Masisira niya ng reputasyon ko. Kaya, kunin ko na lang siya. Sigaw ni Thea, walang kwenta ang pag-hostage sa kanya. You can't blackmail James with her. Ngumuso si Morgoth. Hindi bale. Anak siya ni Tirta at makakatulong sa akin. Samantala, hindi mo ba gusto ang iyong kalahati? I'll find it for you. James would work with me as long as I have it. Nanatiling tahimik si Thea, tumatakbo ang isip. Sa kanyang sorpresa, sa kabila ng pagiging mapusok ni Morgoth, maaari siyang maging tuso at tactical, alam kung kailan gagamitin ang reverse psychology. Bumaba si Morgoth at sinabing, dahil asawa ka ni James, naging madali ako sa iyo. Gayunpaman, palagi mo akong sinusubukang lokohin. Kailangan kitang turuan ng leksyon. Nagmura si Thea, demonyo ka. Kung maglakas loob kang saktan siya, hinding-hindi ka gagana sa iyo ng asawa ko. Narinig ni Morgoth ang babala ni Thea ngunit piniling baliwalain ito.
Pinag-iisipan ni Thea ang susunod niyang gagawin. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang dosenang figure na may nakakatakot na aura, na halos agad na pumaligid sa kanya. Napangiti ng mapait si Thea matapos mapagtanto ang bigat ng kanyang sitwasyon. Ang Declon rank. So ito ang kanyang paghihiganti. Sa pagtanggap sa kanyang malupit na pasya, hindi sinubukang pigilan ni Thea. Sa halip, tahimik siyang nakatayo sa kawalan. Kabanata 6726. Sa loob ng kuweba sa loob ng Forbidden Bloodshed, si James ay labis na abala sa pag-channel ng kanyang Wuya Essence upang pagsamahin ang Historial Soul Pearl at ang Marcy Ice Soul Pearl. Habang ginagawa niya, ang kuweba ay nababalot ng isang nakakabighaning pagpapakita ng makulay na liwanag, na nagbibigay liwanag sa madilim na paligid. Samantala, nag-hover si Lizzie sa itaas ni James at nag-radiated ng 6 na kulay na liwanag. Isang malabong lilang liwanag ang nagsimulang sumanib sa isang proteksyon na ilaw na kalasag, na bumabalot sa kanya sa loob nito. Nagsimulang mag-mature ang katawan ni Lizzie, at kalaunan ay huminto nang magkaroon siya ng anyo ng inosente at magandang 12 taong gulang. Biglang ibinalik ni Lizzie ang kanyang mga kamay sa isang tuloy-tuloy na paggalaw. Ang kanyang katawan ay sumambulat na may masiglang 6 na kulay na kapangyarihan, na walang putol na pinaghalos sa nakapalibot na purple light shield. Ang pagsasanib na ito ng mga enerhiya ay nagpatindi sa ningning ng hadlang. Sa isang iglap, ang panoorin sa loob ng kuweba ay lumakas, ang mga kulay ay lalong tumingkad. Habang ang purple light shield na nakapalibot kay Lizzie ay sumanib sa 6 na kulay, ito ay naging isang nakasisilaw na 7 kulay na pag-ikot na mabilis na pumaligid sa kanya. Nasaksihan ang pagbabagong ito, si Emperor Yarden, na tahimik na nakaupo sa yungib, ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata. Mabilis niyang iniabot ang magkabilang palad kay Lizzie, na nakahover sa itaas ni James. Ang banggaan ng mga enerhiya ay nagresulta sa isang pagsabog, kung saan lumitaw ang isang magandang dalagita na mga 17 o 18 taong gulang. Siya ay nagtataglay ng likas na kakisigan at kagandahan. Sa mahabang buhok na umaagos sa kanyang mga balikat at isang matangkad, balingkinita na figure, siya ay sumasalamin sa kagandahan ng isang bulaklak. Ang kanyang matingkad na mga mata ay kumikinang, at ang kanyang katawan ay napaliligiran ng isang masiglang aura na nagpamukha sa kanya na hindi makamundo. Sa sandaling iyon, mabilis na kumilos si Emperor Yarden, itinuro muli ang kanyang mga daliri. Isang sinag ng dugong pulang liwanag ang bumaril patungo sa napakagandang dalaga. Agad na bumungad sa kanya ang isang kulay ubi pulang damit, na bumabalot sa kanyang katawan. Siniyasat ng batang babae ang kanyang bagong kasuotan, pagkatapos, na may mapaglarong pag-ikot, ay direktang lumitaw sa harap ng Emperor Yarden. Matagal nang hindi nagkita, Frona. Sinalubong siya ni Emperor Yarden ng isang matamis na ngiti. Umupo si Lizzie sa tapat niya at inabot sa kanya ang isang garapon ng Chaos Absinthe. Nagulat si Emperor Yarden. Tinanong niya, mayroon kang napakasarap na alak sa iyo. Mahinahong sabi ni Lizzie, ninakaw ko. Hindi alam ng aking amo kung paano ito pahalagahan. Napakahalaga nito, ang aking amo ay umiinom ng murang alak. Dapat magnakaw pa ako ng ilan. Kung hindi, walang maiiwan kapag kailangan o sa mga mahahalagang sandali. Tumawa si Emperor Yarden, kinuha ang Chaos Absinthe, at sinabing, napagsanib na niya ang 2 puwersa. Iilan lang sa mga tao sa Greater Realms ang makakasakit sa kanya. Napabuntong hininga si Lizzie. Malayo pa ang lalakbayin niya. Ayokong madamay siya sa mga alitan na ito. Isa siyang malayang tao. Ang paglalagay ng mga paghihigpit at panuntunan sa kanya ay makakasama lamang sa kanya. Si Emperor Yarden ay humigop ng Chaos Absinthe at tumango bilang pagsang-ayon. Mapanghamak na sinabi ni Lizzie, ikaw ang nagpataw ng titulo sa kanya. Maaaring hindi niya ito gusto. Tumawa si Emperor Yarden at sumagot, malaki rin ang naging bahagi mo. Kung hindi mo siya nakilala bilang iyong Panginoon, hindi siya kailanman mapipili. Kaya ito ay isang pagkakamali mula sa simula. Kabanata 6727. Natawa si Emperor Yarden at sinabing, pero curious ako kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nakita niyang naibalik ka sa tunay mong anyo.
Kung tutuusin, itinuring kang isa sa nangungunang tatlong dilag sa mundo, nahigitan mo pa ang kanyang asawa, ang kagalang-galang na gobernador ng Ying. Umikot ang mga mata ni Lizia at sumagot, superficial. Matagal ka ng patay at hindi mo pa rin maintindihan ang mga mortal. May mga emosyon at pagnanasa. Ang pagpili ng kapareha batay sa hitsura ay hindi pag-ibig. Ito ay walang iba kundi pagnanasa at pagnanasa. Ngumiti si Emperor Yarden at hinaplos ang kanyang balbas. Nasa tabi mo siya araw at gabi sa loob ng napakaraming taon ngunit hindi nagkakaroon ng damdamin para sa isa't isa. Buong pagmamalaking sinabi ni Lizia, kami ay tapat na mga kasama na lalaban ng magkatabi. Bukod dito, galit na galit siya sa kanyang asawa. Hanggang sa punto na ang ibang mga babae ay hindi na interesado sa kanya kahit kaunti. Nahulog si Emperor Yarden tahimik. Tumingin si Lizia sa kanya at sinabing, kailangan nating suriin muli ang pagtrato sa mga nilalang ng Greater Realm. Noong nakaraan, minamalas natin ang mga nilalang bilang sakam, makasarili, at ganap na hindi angkop para sa paglilinang. Sa aming mga mata, wala silang redeeming quality. Naisip namin kung ang Greater Realms ay ibibigay sa kanila, ito ay hindi may iwasang haantong sa pagkawasak at kaguluhan. Upang manatili sa paniniwalang ito, ang ilan ay nag-udyok pa nga ng digmaan, hinahayaan silang magpatayan sa isa't isa upang patunayan ang puntong ito. Bakas ng galit ang bumungad sa magandang mukha ni Lizia. Ano ang pinagkaiba natin noon? Nakakapit ka pa rin ba sa sarili mong opinyon? Kumunot ang noo ni Emperor Yarden. Yes. There was Yanni and Harper in the past. Then, I encountered James and his group of friends. It made me believe na tama ang judgment ko. Tumango si Lizia. Malamig niyang tanong, kung gayon, paano si Morgoth? Paano mo siya sinusuri? Mahinahong tumugon si Lizia, si Morgoth ba ay palaging katulad niya dati? Kung walang sino man ang may pagkiling laban sa mga mortal na nilalang, masasabihan pa ba siya bilang isang demonyo? Tinitigan ni Emperor Yarden si Lizia at sinabing, kaya ba sinasadya mo siyang palayain? Napabuntong hininga siya. Nakakaawa siyang tao. Naligaw siya ng landas dahil sa kawalan ng gabay. Bakit hindi na siya mabigyan ng isa pang pagkakataon? Habang kasama ko siya, labis siyang naapektuhan. Bagamat hindi ko masasabing siya ay ganap na nagbagong tao, nakikita ko ang maliliit na pagkakaiba. Huminga ng malalim si Lizia at sinabing, nagpunta siya mula sa pagkamuhi kay James tungo sa pagiging naaayon sa pagkilos habang pinagmamasdan siya. Sa huli, inamin niya ang pagkakaroon ng paghanga at paggalang kay James. Ngayon, isa na siyang fanboy at walang kahihiyang ipinipilit na magkaibigan sila. Huminga ng malalim si Emperor Yarden, pagkatapos ay humigop muli ng kanyang Chaos Absinthe. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sinabi niya, ngunit nagdulot ka rin ng kapahamakan para kay James. Nahuli ang kanyang asawa. Tawa ng tawa si Emperor Yarden. Samantala, biglang gumalaw si James. Ang dalawang kaluluwang perla sa kanyang mga kamay ay nagsanib sa isa at naglabas ng maliwanag na lila, itim, at kulay abong liwanag. Ang liwanag ay patuloy na umuusbong hanggang umabot sa 10 kulay. Biglang tumayo si Emperor Yarden at bumulalas, Wuya Power. Kaya anong ranggo ang magiging kapangyarihang ito? Tanong ni James. Kabanata 6728. Nanlaki ang mga mata ni Emperor Yarden habang gulat na sinabi niya, at least hindi ako karapat-dapat na tasahin ito. Mabilis na binawi ni James ang kanyang mga kamay, na nag-udyok sa maraming kulay na bola ng enerhiya sa kanyang mga palad na pumasok sa kanyang katawan. Biglang nagningning ang kanyang katawan na may 10 makikinang na sinag. Tumalon siya sa hangin at sumambulat sa kuweba na may malakas na dagandong. Nakapalibot siya sa langit at napapaligiran ng mga umiikot na ilaw. Sa sandaling iyon, siya ay nagpakita na parang isang Mar-Angel at hindi matitinag na Diyos. Maraming makulay, mapalad na ulap na puno ng kidlat at kulog ang mabilis na nagtipon sa itaas ng kanyang ulo. Ano sa tingin mo ay kwalipikado ka para pilitin akong dumaan sa isang kapigatian? Ngumuso si James at itinuro ang dalawang daliri sa langit. Isang pagsabog ng 10 kulay na enerhiya ang bumasag sa mga ulap, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Pinagmasdan ni Emperor Yarden at Lizia ang mga ulap na nagkalat sa labis na pagkabigla.
Hindi yan Wuya power, ngunit ito ay halos pantay na laban. Hindi ko akalain na ang isang mortal na nilalang ay maaaring gumamit ng puwersang maihahambing sa Wuya power. Anong pambihirang tanawin? Si Emperor Yarden ay nabigla. Nag-cross arm si Lizia at masiglang sinabi ko sa iyo. Kung bibigyan ng pagkakataon at mapagkukunan, may kakayahan silang gumawa ng mga himala na hindi natin naiisip. Lumingon siya kay Emperor Yarden at nagtanong, kung gayon, paano mo iuuri ang kapangyarihang iyon? Sumagot si Emperor Yarden na may mapait na ngiti, hindi ko alam. Isa itong bagong kapangyarihan na nilikha niya. Marahil siya lang ang makakapagtukoy nito. Sa sandaling iyon, si James, na nasuspine sa kawalan, ay sumabog sa isang kinang ng 10 kulay na bomb-alot sa buong Forbidden Bloodshade. Ang lupa ay nayanig, at ang mga bundok ay nanginig dahil sa umaatungal na mga pagsabog, ang kanilang mga alingaw-ngaw ay walang katapusan. Ang mga bundok, ilog, at flora sa loob ng Forbidden Bloodshade ay nawasak. Bukod dito, ang mga planetang pulang dugo na umiikot sa lugar ay nagsimulang umikot ng ligaw. Ikinaway ni James ang kanyang mga kamay, at isang malakas na puwersa ang humila sa mga planeta upang palibutan siya. Pagkaraan ng ilang segundo, isang pulang-pula na liwanag ang bumungad mula sa isa sa mga umiikot na planetang ito, at halos kaagad, si Yegor ay nagkatawang tao sa kawalan. Hinawakan ni Yegor ang kanyang mga kamay at sinabing, "Salamat, James." Pagkatapos, binawi niya ang kanyang kamay, at isang pulang glow ang bomb-alot sa kanyang katawan. Isang pulang kinang ang bomb-alot sa kanyang katawan, at isang nakakatakot na aura ang bomb-alot sa lugar. Sabay-sabay, 9 na pisikal na clone sa 4th Zyklon rank ang lumabas mula sa kanyang katawan, bawat isa ay naglalabas ng makapangyarihang matuwid na aura. Bulalas ni James, the Yitro Declon rank. Congratulations, Mr. Yegor. Tawa ng tawa si Yegor sa kawalan, pagkatapos ay tumugon, ngayon gusto kong makita kung paano ako matatalo ng aking asawang tigre. Haha. Binawi ni Yegor ang kanyang enerhiya at ang mga pisikal na panggagaya, na sinubukang lapitan si James. Gayunpaman, agad siyang tinaboy ng mga umiikot na planeta. Tanong ni Yegor, huwag mong sabihin sa akin na naabot mo na ang Soma Declon rank. Ganyan ka ba kalakas? Binitiwan ni James ang kanyang kamay, at ang mga planetang umiikot sa kanya ay agad na binawi. Biglang tumawag si James, halika, Mr. Yegor. Hayaan mong ipakilala kita sa isang tao. Mabilis na lumapit si Yegor at dinala sa kuweba. Sa loob, sinalubong sila ni Emperor Yarden at Lizia ng mga ngiti. Kabanata 6729. Nang makita ang magandang dalaga na nakatayo sa tabi ni Emperor Yarden, saglit na natigilan si James bago siya yumuko ng may paggalang at iniabot ang kanyang mga kamay patungo sa Emperor. Salamat sa pagpayag na makapasok ako sa Yitro Declon rank, sir. Ipinahayag ni James ang kanyang pasasalamat. Kalmadong hinaplos ni Emperor Yarden ang kanyang balbas at nagtanong, sigurado ka bang ito ang Yitro Declon rank? Natigilan, nagtaas ng ulo si James at sumagot, hindi ako sigurado, pero inisip ko na dahil nakikita ko ang ranggo ni Mr. Yegor. Itinuro ni Emperor Yarden si Yegor at sinabing, talagang nasa Yitro Declon rank siya. Kung tutuusin, nilinang niya ang 30 power. Pero paano ka? Mayroon ka bang hindi bababa sa 8 pisikal na clone sa 3rd Zyklon rank? Nang marinig ang tanong ni Emperor Yarden, nag-atubili sandali si James. Pagkatapos, mabilis siyang nagpakita ng 16 na pisikal na clone. Ang bawat clone, gayunpaman, ay nagpakita ng isang cultivation rank na kapansin-pansing mababa at malayo sa kahanga-hanga. Natarante sina Emperor Yarden at Lizia sa nakita. Ito ay walang uliran para sa isang tao na magkaroon ng 18 pisikal na clone. Si James naman ay nalungkot. Nahihiyang tinanong niya, ibig sabihin ba nito ay wala pa ako sa Xerxo Declon rank? Sa pagmamasid sa awkward na ekspresyon ni James, hindi napigilan ni Lizia, na nakatayo sa tabi ni Emperor Yarden, ang kanyang pagtawa. Nagulat si James sa reaksyon niya at mabilis na nagtanong, sino ito, sir? Nakangiting tugon ni Emperor Yarden, hindi mo ba nakikilala ang dati mong kakilala? Well, huwag kang mag-alala tungkol sa kanya sa ngayon.
Dahil kinu-question mo ang iyong rango, bakit hindi mo subukan ang iyong kakayahan laban kay Yegor, na nasa Declan rank na? Palibhasa'y napasigla ng mungkahi ni Emperor Yarden, kumikinang sa pananabik ang mga mata ni James. Lumingon siya kay Yegor at nagtanong, mag-spar ba tayo? Maingat na sinabi ni Yegor, sa tingin mo ba ay maglalakas loob akong harapin ang hamon? Hindi man lang ako makalapit sa iyo ngayon at nanok 10,000 light years ang layo. Iyon lang ang patunay na kailangan mo. Tinapik ni Yegor ang balikat ni James at sinabing, isang ranggo lang, James. Anuman, sa lakas mo, kaya mo pa ring magpadala ng isang tao sa Yitro Declan rank na tulad ko na lumilipad. Kaya bakit mo pag-aalala? Pumalakpak si Lizia at tumunog, well said. Kung nasa Declan ka man o Declan rank, classifications lang. Ang iyong tunay na lakas ay ang mahalaga. Isipin mo lang, guro. Sa lahat ng ito, kailan ka nanalo na umaasa lamang sa lakas ng paglilinang? Hindi mo ba natalo ang mga kalaban sa mas mataas na ranggo kaysa sa iyo? Hindi ka dapat masyadong nag-abala tungkol dito. Nang marinig ito, tumango si James bilang pagsang-ayon. Nanlaki ang mga mata niya nang magtanong, anong tawag mo sa akin? Master. Ikaw ba, Lizia? Gulat na tinitigan din ni Yegor si Lizia. Tinakpan ni Lizia ang bibig at mapaglarong tumawa. Na-realize mo lang ba, Master? Ako ito, Lizia. Ako ang iyong Quasar second body. Tinignan siya ni James pataas at pababa na para bang ito ang unang beses na nagkita sila. Makalipas ang ilang saglit, lumuwag ang kanyang ekspresyon sa isang nakakalokong ngiti. Sa wakas lumaki ka na. Iba ang itsura mo. Pang-osar ni James. Kabanata 6730. Naisip ni James, ngayong medyo lumaki na siya, lumalala rin ang init ng ulo niya. Medyo nakakabighani ang masungit na mukha ni Lizia, kasama ang kanyang kapansin-pansing kagandahan. Siya ay may pambihirang aura, kapansin-pansing mga katangian, at isang pang-akit na higit sa ibang mga babae. Humalaklak si James habang hinihimas ang ilong niya. 1/3. Pagkatapos, sinabi niya, okay, fine. You've indeed grown into a beautiful young lady. I think it's time you consider marriage. Humagalpak ng tawa si Emperor Yarden. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakisabay na rin si Lizia sa pagtawa. Sa kabilang banda, nagpupumilit pa rin si Yegor na pagsama-samahin ang sitwasyon. Kahit na matagal na niyang kilala si James, ito ang unang pagkakataon na nakita ang kanyang pangalawang katawan na si Lizia. Kaya naman, namangha siya, higit sa lahat dahil sa kakaibang hitsura nito. Humarap si Lizia kay James, hinawakan ang braso niya, at kinaladkad siya. Pagkatapos, naglagay siya ng soundproof na nakabaon sa paligid nila. Nang maramdaman ang pag-aalinlangan niya, lalong nag-alala si James. Naiinip niyang tanong, anong meron? Mukhang hindi ka mapakali. Nanginginig na sinabi ni Lizia, may ginawa akong isang bagay na dapat kong hingin ng kapatawaran, guro. Napilitan akong gumawa ng desisyon. Kung tutuusin, ang Quasar second body ay isang mahalagang bahagi mo, at ako. Pinutol siya ni James, sinabing, cut to the chase. Ipinaliwanag ni Lizia kung paano niya kinailangan na umalis sa Years 1 Genesis Bell at iniwan si Morgoth nang hindi nag-aalaga, na maaaring nagresulta sa problema. Matapos marinig ang buong kwento, hindi sumagot si James. Mabilis niyang pinakawala ng kanyang zen at tiningnan ang sitwasyon ng Years 1 Genesis Bell. Sa pagwagayway ng isang kamay, isang projection ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang eksena ay naglalarawan ng matinding labanan kung sino ang makakasama nila ni Thea. Nakita ni James si Zenda na nag-iisang nakikipaglaban sa isang grupo ng mga powerhouse sa Declan rank. Nagulat na tanong ni Lizia, maaari mong bantayan ang buong Great Historial Land. Maaari kong suriin ang aking asawa. Sagot ni James, nakadikit pa rin ang mga mata sa projection. Pinanood ni James ang labanan. Sa kasamaang palad, si Zenda, na mas marami, ay nanghina sa walang tigil na pag-atake. Sa kabila ng kanyang matinding pinsala, tiniis niya ang sakit at pinangangalagaan si Thea sa kanyang likuran. Naikuyom ni James ang kanyang mga kamao, at ang kanyang mukha ay nagdilim na may nakamamatay na ekspresyon. The next moment, narinig niya ang sigaw ni Thea na huminto sila.
Itinigil ng mga powerhouse ang kanilang pag-atake at tinitigan siya. Sa pagharap sa powerhouse sa Declan rank, si Thea ay hindi nagpakita ng takot habang inihayag niya ang kanyang sarili. Sasama ako sa inyo. Gayunpaman, kailangan ninyo siyang palayain. Kung hindi, sisirain ko ang sarili ko, at walang sinuman sa inyo ang makakakuha sa akin. Nang marinig ang ultimatum ni Thea, nagpalitan ng maingat na tingin ang grupo. Sumigaw si Zenda, Yin Governor. Lumingon si Thea at hamarang, Go. Tatandaan namin ng asawa ko ang kabutihang ipinakita ng Zazen Temple ngayon. Gagantihan ka namin sa hinaharap. Hindi. Sinubukan ni Zenda na tumugon ngunit pinaalis siya ng Dark Heavenly Path powers ni Thea. Itinuon ni Thea ang kanyang tingin sa grupo at nagtanong, maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong mga pangalan para magkaroon ako ng ideya kung ano ang nangyayari? Kumunat ang noo ng mga powerhouse sa kanyang mga sinabi. Kami ang 10 banal na templo ng dakilang makasaysayang lupain. Kami ay mga buhay na kahit si Zymergy ay dapat isaalang-alang ng may pag-iingat. Bakit tayo matatakot sa isang mortal lamang? Sabi ng matandang babae. Nang marinig ni James ang kanilang mga sinabi, nakaramdam si James ng matinding galit sa kanyang puso, at ang kanyang mukha ay nagdidilim sa bawat lumilipas na sandali. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Thea. Mayroon ka bang lakas ng loob na kilalanin ang iyong sarili? Ikaw. Galit na galit ang matandang babae. Akmang sasampalin niya si Thea ay pinigilan siya ng matanda. Kabanata 6731. Tinitigan ng matanda na may puting buhok si Thea at pinagtawanan siya, sabay tayong sumulong at umatras. Bakit tayo matatakot sa isang buhay na nilalang? Sasabihin ko sa iyo kung sino ako. Ako si Tuvia Tadonyo mula sa Tuvia Temple. Pagkatapos, ang matandang babae na may kulay abo na buhok ay mayabang na sumigaw, ako si Persephone Zivia mula sa Tonitaya Temple. Habang sinisigaw ng dalawa ang kanilang mga pangalan, ang mga powerhouse sa Declan rank ay tumindig ng masama. Ako si Peregrine Yonder mula sa Yunara Temple. Ako si Kiran Zander mula sa Zanthea Temple. Ako si Son Beaufort mula sa Dynastia Temple. Nang makita kung gaano sila ka-arrogant at kakulaitan, tumanggo si Thea. Tapos, bigla siyang lumingon. Napangiti siya sa espasyong binuksan ni James. Honey, narinig mo ba sila? Alalahanin ang kanilang mga pangalan at templo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Ako ang gobernador ng Yin. Ang aking pagkakakilanlan at katayuan ay mas marangal kaysa sa mga pekeng divine na nilalang na ito. Hindi ako maaaring mamatay. Wala silang magagawa sa akin sa ngayon. Huwag magmadaling umalis sa pag-iisa. Linangin hanggang ang iyong paglilinang ay umabot sa sukdulan. Sa ganitong paraan, maaari kang magdulot ng pagdanak ng dugo sa dakilang lupang pangkasaysayan at maging tunay na Panginoon ng Forlot Land. Asawa mo ako. Asawa mo ako noon. Asawa mo ako sa kasalukuyan, at magiging asawa mo rin ako sa hinaharap. Proud ako sa iyo. Nang marinig niya ito, nagalit si James. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao ng napakahigpit na may mga ingay na kaluskos. Samantala, sa kalawakan, nagmumura ang mga tao. Nakikipag-usap siya sa buhay na nilalang sa espasyo. Putulin siya. How dare you provoke us? Naghahanap ka ng kamatayan. Kahit na ang buhay na nilalang ay lumabas sa forbidden bloodshed, hindi kami natatakot. Sino siya sa tingin niya? Hindi siya makakapaghiganti sa atin. Pagkatapos nito, nagbago ang espasyo. Sa isang kisap mata, nawala ito. Malapit nang mabaliw si James, pero hinayla siya ni Lizzie na nasa tabi niya. Sabi niya, Master, malinaw ang punto niya. Ginagamit niya ang sarili niya para bigyan ka ng oras. Sa iyong kasalukuyang lakas, madali mong mapapatay ang grupong ito ng Thrash. Gayunpaman, mayroon pa ring 3 powerhouse mula sa 10 banal na templo. Kung hindi mo makuha ang mana ni Emperor Yarden, hindi ka mananalo. Kahit na pumunta ka doon, hindi mo mailigtas si Ms. Thea. Sa halip, hahayaan mong masayang ang pagsisikap niya. Sa madilim na ekspresyon, dahan-daang ibinaling ni James ang ulo para tingnan si Lizzie na mas maikli sa kanya. Lumipat ba ako? Natigilan si Lizzie. Akala ko gagawin mo. Kilala ko ang aking asawa ang pinakamahusay.
Binibigkas ni James ang bawat salita at sinabi, ngunit hindi mo dapat sabihin kay Yegor ang tungkol kay Lady Herodias sa ngayon. Pagkatapos noon, tumalikod siya at naglakad palabas ng soundproof barrier. Hindi siya nakatagpo ng anumang hadlang. Biglang may narinig na tunog. Lumuhod si James sa lupa, na agad na ikinagulat ni Yegor at Yarden. Seryoso ka ba sa pag-recruit sa akin bilang iyong disipulo? Nagulat si Yarden. Pagkatapos, hinaplos niya ang kanyang balbas at ngumiti. Oo naman. Inayos ni James ang likod. Lubhang nakakagulat na gusto ang mana ni Yarden at puksain ang kanyang 10 banal na templo. Higit sa lahat, sinabi ito ni James sa harap ng Yarden. Nakapanganga ito. Kabanata 6732. Ang mas ikinagulat ni Yegor ay hindi naman nagalit si Yarden. Sa halip, hinaplos niya ang kanyang balbas at tumawa. Sa pagkibot ng mukha, nagmamadaling lumuhod si Yegor sa Yarden. Prangka ang kaibigan ko. Nagsasalita siya ng hindi iniisip. Pakiusap. Oo naman. Pinutol ni Yarden si Yegor. Tinuro niya si James. You have the bloodshed token. Lumuhod ka lang. Hindi ka yumuko sa akin. Hindi ka rin nagbago kung paano mo ako hinarap. Hindi ba dapat gawin mo muna yon? Walang pag-aalinlangan, yumuko si James kay Yarden. Ako, James, gumagalang sa iyo, guro. Pagkatapos, itinuwid niya ang kanyang likod at yumuko ng 2 beses. Pagkatapos noon ay umayos ng tawa si Yarden. Bigla niyang itinulak ang mga palad niya. Hindi mabilang na mga banal na kapangyarihan na pula ang tumungo kay James. Pinalibutan nila ang huli at hinayla siya sa kawalan. Nang makita ang nakakagimbal na eksena ay agad na napaatras si Yegor. Pumunta siya sa Lysia. Bakit biglang nagagalit si James? Anong sinabi mo sa kanya? Habang ang kanyang mga braso ay nakakross sa harap ng kanyang dibdib, itinaas ni Lysia ang kanyang ulo. Sa pamana ng Emperor Yarden at ang kabaligtaran ng Great Historial Land, ang Forlet Land ay ang tanging lupain na maaaring maging pinagpalang lupain ng lahat ng mundo sa Declan rank, bukod sa Zymergy. Nagulat si Yegor sa narinig. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging Panginoon ng dakilang makasaysayang lupain at Panginoon ng lupang Forlet? Walang pagkakaiba, sagot ni Lysia. Ito ay hindi tama. Bulalas ni Yegor, si James ay mayroong Surage's Tower. Siya na ang Panginoon ng Forlet Land. Ang Forlet Land ay hindi kailanman umiral. Pinutol ni Lysia si Yegor. Tanging ang dakilang lupang pangkasaysayan ang umiiral. Hindi nakaimik si Yegor. Sa kasalukuyan, si James ay napapalibutan ng pulang gas sa ilalim ng patuloy na pulang kapangyarihan ng Yarden. Mabilis siyang umikot kaya hindi siya makita, parang pulang cicada pupa na anumang oras ay maaaring maging paro-paro at lumipad palayo. Samantala, unti-unting nagiging transparent ang katawan ni Yarden. Nais niyang ibigay ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ang tunay na mana ay hindi patnubay sa pamamagitan ng mga salita. Hindi ito ang pagsasanay ng supernatural power. Sa halip, ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya sa halaga ng kanyang buhay. Pinatunayan nito na mas gusto ni Yarden si James kaysa sa 10 disipulong tinuruan niya. Si Morgoth at ang pinuno ng Solstice Alliance, Truett, ay nakikipaglaban sa isa't isa para sa isang garapon ng Chaos Absinthe. Para silang mga bata. Ang isa ay hinahawakan ang buhok ng isa, habang ang isa ay kinurot ang tenga ng isa. Nakadikit sila sa isa't isa. Kahit na nahulog sila sa lupa, walang gustong bumitaw. Sa buong hall, walang nang ahas na gumalaw. Pagkatapos, ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang emperador ng Imperyong Jade Mora at pinilit ang lahat na kilalanin ito. Simple lang ang dahilan na ibinigay niya. Kaibigan siya ni James. Sa Imperyong Jade Mora, nasa ilalim siya ni James ngunit higit sa 10,000 tao. Noong una, walang gumagalang kay Rebella noong siya ang pinuno. Ngunit lumabas si Morgoth sa Sky Bridge. Sa isang galaw lang, nasugatan niya ng husto ang lahat ng powerhouse ng mga sekta sa Genesis World at kinidnap sila. Kabanata 6733. Tulad ng para sa Solstice Alliance, higit sa kalahati ng mga buhay na nilalang mula sa Genesis World ay inalis. Lahat sila ay itinago sa Sky Bridge. Ngayon ang kanilang celebratory banquet. Walang inaasahan na magaganap ang ganitong nakakatawang eksena. Truett, magkaibigan tayo.
Ako ang bida sa pagkakataong ito. Dapat ay akin ang garapon ng Chaos Absinthe na ito. Hinayla ni Morgoth ang buhok ni Truett at sumigaw, pagkatapos kong maubos ang alak na ito, kailangan kong pumunta sa Zymergy para hanapin ang kalahati ng Light Heavenly Path para kay Thea. Pinaikit ni Truett ang tenga ni Morgoth. Magkalapit ang katawan nila sa isa't isa. Bagamat magkaibigan tayo, ibinigay sa akin ni James itong garapon ng Chaos Absinthe. Walang makakahawak nito. Tanong ni Morgoth, hindi ko ba magagamit ang iyong ina bilang kapalit nito? Nang marinig iyon, natigilan si Truett. Nasaan ang aking ina? Sumagot si Morgoth, bitawan mo muna ako. Nagulat si Truett. Sa sandaling bumitaw siya, ang Chaos Absinthe sa kanyang kamay ay kinuha ni Morgoth. Sa pag-aakalang siya ay niloko, gusto niyang labanan si Morgoth nang siya ay itinaboy ng huli. Ha. Pagtalikod at pagtayo, niyakap ni Morgoth ang Chaos Absinthe at tumawa. Truett, natalo ka. Akin ang alak na ito. Nasaan ang aking ina? Tumayo si Truett at sumigaw, ibigay mo siya. Bakit ka ba nagmamadali? Galit na sabi ni Morgoth, kailangan pang pumunta ng mama mo sa Zymergy kasama ko. Anak siya ni Turta. Kailangan ko ng tulong niya. Don't worry. You and I are friends with James. So, we're friends din. Hindi ko hahayaang magdusa ang nanay ng kaibigan ko. Naging balisa si Truett. Ikaw. Biglang niyakap ni Morgoth ang Chaos Absinthe at itinuro ang mga nabubuhay na nilalang na naruroon. Lahat kayo, makinig kayo sa akin. Tulungan ang aking kaibigan na bantayan ang lugar na ito. Kapag may nangyari, lalamunan ko siya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay nanginig. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo sa takot. Alam ng lahat kung gaano kalakas si Morgoth. Tinalo niya pareho sina Gladwyn at Yokis sa isang galaw. Kahit ang isang baliw na tulad ni Zacherry ay hindi naglakas loob na kumilos. Nakatakas siya kaagad mula sa Zymergy, pabayaan sila. Pagkatapos, inihagis ni Morgoth si Truett ng isang nakasisilaw na longsword. Ito ang Turtle Sword ng nanay mo. Gamitin mo muna. Kapag nabura ko si Zymergy, magbabalik ako ng mga regalo para sa inyo. Pagkatapos noon ay kumislap ang kanyang katawan. Siya ay naging isang nakakatakot na amethyst red light at bumaril palabas ng bulwagan. Morgoth, tanga ka. Hinawakan ni Truett ang Turtle Sword at tumalikod. Sumigaw siya, kung nasugatan ang nanay ko, hihimayin kita sa kalahati. Sayang at wala siyang natanggap na tugon mula kay Morgoth. Sa oras na ito, pinalibutan ni Narabella, Seisha at Zitlali si Truett. Masyadong masama si Morgoth. Sa kabutihang palad, sila ni Master ay nasa mabuting kalagayan. Labis akong nag-aalala tungkol dito. Sa sandaling ito, tumayo si Yuka at bumantong hininga. Nang marinig ng lahat ang sinabi ni Yuka, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Matagal na silang magkasama, kaya alam nila ang sitwasyon sa Zymergy. Si Morgoth ay kinatatakutan ng mga kataas-taasang nilalang sa Zymergy. Noong una, isa lang ang kalaban nila which was Yaeria. Ngunit ngayon, ang kanilang kalaban ay maaaring ang buong Zymergy. Kabanata 6734. Sa Forbidden Bloodshed of the Great Historial Land, habang ang bilis ng Yarden na nagbibigay ng mana kay James, naging mas transparent din ang kanyang katawan. Hanggang sa ang huling bakas ng pulang kapangyarihan ay pumasok sa pulang gas sa paligid ni James ay binawi ni Yarden ang kanyang mga kamay at inayos ang kanyang paghinga. Mula sa pagiging in high spirit at pagkakaroon ng malakas na aura, siya ay naging matanda at mahina. Puti ang buhok niya. Para siyang mamamatay sa isang suntok lang. Tumayo si Lizzie sa gilid. Nang makita niya ang eksenang ito, nagmamadali siyang humawak kay Yarden. Ayos lang ako. Tumawa si Yarden at sinabing, I feel relaxed now that I have gotten rid of my power. I have gone back to nature. Wala kang maraming oras. Bumantong hininga si Lizzie at sinabi, mula ngayon, si Emperor Yarden ang magiging tunay na Oblivion God. Tama na. Magiliw na ngumiti si Yarden at sinabi, umaasa lang ako na ang aking sekta ay makabuo ng isang mahusay na landas at maipalaganap ang Bloodshed Theory sa lahat ng nabubuhay na nilalang at makinabang sa mundo. Pagkatapos, inangat niya ang ulo niya at tumingin kay Lizzie. Sobra ba ang hinihingi ko? Hindi. Umiling si Lizzie.
Dinala ko siya dito para makilala ka para tapusin mo ang huling hiling mo at bigyan siya ng providence na makakapagpabago sa kanyang kapalaran. Tumawa si Yarden at tinuro si Lysia. Palagi kang tumitingin sa malaking larawan. Isinasantabi ang iyong Panginoon, kahit na ang aming katalinuhan ay hindi kasing husay ng sa iyo. Natahimik si Lysia. Ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo ito. Sinabi ni Yarden, siya ay hindi napigilan. Ang kanyang kaligayahan, galit, kalungkutan, at kagalakan ay nakasalalay sa kanyang ugali. Ito ang pinakamahalaga at nakakainggit na bagay tungkol sa kanya. Ngunit para sa iyo, kailangan mong maging mapagbantay. Kung aasa ka sa iyong karunungan at nagpaplano at gumawa ng mga pagsasaayos para sa kanya, sa sandaling magising siya, maaaring hindi ka magtagumpay. Huminga ng malalim si Lysia. Tapos, tumanggo siya. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi mo na kailangan. Napabuntong hininga si Yarden at sinabing, dahil tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at pumayag kang maging pangalawang katawan niya, dapat ay isa ka na sa kanya. Wala kang dapat itago sa kanya. Lalo na mula ngayon. Hindi ka dapat magdesisyon para sa him, let him make the decisions, you should only give suggestions. Matapos marinig yun ay dahan-daang pumikit si Lysia. Nang makitang hindi ipinahayag ni Lysia ang kanyang ekspresyon, naging balisa si Yarden. Ang pangalawang katawan ay palaging magiging pangalawang katawan. Ipinagkatiwala niya ang dakilang lupang pangkasaysayan. Habang tumataas ang kanyang katayuan at lumalakas siya, dapat kang maging mas maingat. Siya ay umasa sa kanyang sarili na umabot sa puntong ito at walang gaanong paggalang sa mga Diyos. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Lysia. Iginagalang niya ang mga tunay na divine being. Hinahamak niya ang mga pekeng divine beings. Kakampi ko siya para dito. Ang susunod na mangyayari ay depende sa kung paano mo siya susundin. Pagkatapos, ngumiti si Yarden at sinabing, siya ang huling disipulo ng aking sekta. Dapat akong mag-iwan ng isang bagay para sa kanya bago ako umalis bilang isang alaala. Pagkatapos noon, dahan-dahan siyang naglaho. Sa huli, tuluyan na siyang nawala. Kabanata 6735. Pagkatapos, dalawang nakasisilaw na tore ang naiwan sa lugar na inuupuan ni Yarden ilang sandali ang nakalipas. Ito ay nagningning ng banal. Ito ang Wisdom Tower at Persever Tower. Kaagad, hinawakan ni Lysia ang dalawang tore. Nabigla siya. Sa sandaling iyon, nagmamadaling naglakad si Yegor mula sa malayo. Tiningnan niya ang lugar kung saan nawala si Yarden, pagkatapos ay dahan-daang lumuhad sa lupa at yumuko ng 3 beses. Salamat sa iyong paggabay. Ako ay magpapasalamat magpakailanman. Ano ang ginabayan niya sa iyo? Biglang tanong ni Lysia. Dahil sa pasasalamat, sinabi ni Yegor, paglilinis ng Third Power ipinakita niya sa akin ang landas patungo sa Declan Mahayana rank, kaya yumuko ako ng 3 beses upang ilarawan ang aking paggalang sa kanya. Nang walang ibang tanong, tumanggo si Lysia. May konsensya ka. You deserve the providence. Pagkatapos, dumagundong ang kulog sa pulang gas sa kawalan. Sa sumunod na segundo, kumalat ang pulang gas kasunod ng malakas na tunog. Napuno ng kulay ng dugo ang langit. Pagkatapos noon, mula sa pulang ilaw, lumabas ang isang gwapong lalaki na may pulang buhok. Napapaligiran siya ng Decachrome Holy Light. Sa labas ng pulang ilaw, 2 malalaking bagyo ang nabuo. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng nakakatakot na pressure. Kaagad, naramdaman ni Lysia at Yegor ang pressure. Nagmamadali silang umatras at ginamit ang lahat ng kanilang kapangyarihan para labanan ito. Ito ba ang maalamat na Declan Mahayana rank? Sa nanginginig na boses, tanong ni Yegor. Hindi na siya masusukat gamit ang cultivation ranks. Napabuntong hininga si Lysia at sinabing, hindi siya isang karaniwang buhay na nilalang. Imposible para sa kanya na sundin ang batas ng mga landas. Dahan-daang bumagsak si James sa lupa. Sa oras na ito, si James, na may pulang buhok, na nilalamon ng Decachrome light at pulang ilaw, ay nagmulat ng kanyang mga mata. 2 sinag ng nakakatakot na Hongrome Divine Light ang bumaril mula sa kanyang mga mata. Kasunod ng 2 malalakas na tunog, saan man dumaan ang Hongrome Divine Light, gumuho ang kuweba at naging mga guho. Dahan-daang itinaas ang kanyang mga kamay, malamig na sinabi ni James, nahulog na ang guro. Lilinisin ko ang Bloodshade Sect.
Iniwan sa iyo ng iyong guro ang mga ito. Ibinigay ni Lizzie ang 2 tore kay James. Natigilan si James. Sa isang mahigpit na ekspresyon, kinuha niya ang 2 tore. Sa isang kisap mata, ang mga tore ay naging isa sa kanyang katawan. Nakakunot ang noo niya habang naiuyugyug ang katawan. Dahil ang mga ito ay mga regalo mula sa guro, oras na upang linisin ang dakilang lupang pangkasaysayan. Tapos, winagiwi niya yung kamay niya. Hinawakan ng Decachrome Holy Light sina Lizzie at Yegor. Nawala ang 3. Kabanata 6736. Sa Zazen Nebula ng Great Historical Land, isang malaking palasyo ang lumulutang sa quasar clouds. Ito ay tulad ng isang malaking halimaw na hibernate sa mga ulap. Naglabas ito ng banal na liwanag. Sa tuktok ng palasyo ay may 2 salita, Zazen Temple. Ang bawat salita ay sinusuportahan ng isang umiikot na planeta. Nakakasilaw at nakakapansin. Sa paligid ng malaking nebula ay libo-libong mga planeta na may iba't ibang laki. Nagniningning sila ng may kaningningan at mabilis na umikot sa paligid ng nebula. Nakabuo sila ng isang nakakatakot at mahiwagang hanay. Sa misteryosong porma sayon, isang bola ng Decachrome Holy Light ang pumasok. Sa pagharap sa hindi mabilang na mga paghihigpit at kidlat, ang banal na liwanag ay pumasok sa malaking palasyo ng Zazen Temple. Gayunpaman, nang malapit nang bumaril ang Decachrome Holy Light mula sa formation, pinigilan ito ng 12-dosenang misteryosong powerhouse. Umalis ka sa daan. Papatayin ko ang sinuman sa daan, ay tanggal ng Decachrome Holy Light. Diretso itong tumungo ng walang tigil. Sa 12-dosenang misteryosong powerhouse, ang elder na may puting buhok sa pangunguna ay galit na sumigaw, "How dare you barge into Zazen Temple? Naghahanap ka ng kamatayan." Pagkatapos, siya at ang 12-dosenang misteryosong powerhouse sa tabi niya ay sabay-sabay na umatake sa ilaw. 12-dosenang mga nakakatakot na kapangyarihan ang nagtungo sa banal na liwanag ng Decachrome. Bumuo sila ng malaking energy wall at naglabas ng makapangyarihang kapangyarihan. Boom! Sa malakas na tunog, binasag ng Decachrome Holy Light ang energy wall. Ang 12-dosenang mga misteryosong powerhouse na nagpatigil sa ilaw ay napaatras. Sa susunod na segundo, ang Decachrome Holy Light ay bumaril mula sa formation. Ito ay naging Lysander War God na may pulang buhok at napapalibutan ng Decachrome Holy Light sa harap ng malaking palasyo ng Zazen Palace. Si James ang lumabas sa Forbidden Bloodshed. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang libo-libong powerhouse sa kawalan. Kumunot ang noo niya. Kahit na ang bilang ng mga powerhouse ay hindi marami, ang powerhouse na may pinakamababang cultivation rank ay nasa 8th Zeklan rank. Mayroong 12-dosenang mga powerhouse sa Xerxodeclan rank. Mayroong kahit 2 powerhouse sa Yetro-Declan rank. Kung sila ay nasa Genesis World, magagawa nilang durugan ang lahat. Bukod dito, ito ay Zazen Temple lamang, isa sa 10 banal na templo ng dakilang lupang pangkasaysayan. Gaano kalakas ang iba pang mga templo? Ito ay isang buhay na nilalang. Sa oras na ito, ang isa sa mga powerhouse sa Yetro-Declan rank ay tumawa dahil sa galit. Great! Wala ng mga path at rules. Kahit isang buhay na nilalang ay nangangahas na pumasok sa Zazen Temple. How bold! Ang mga salita ay puno ng paghamak, na nagpalungkot kay James. Gayunpaman, nang lilipat na sana siya, may narinig siyang boses ng isa pang lalaki. Nang marinig iyon, nilingan ni James ang direksyon ng boses. Nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng puting damit at puting maskara na umaaligid sa itaas ng mga powerhouse sa kaliwa. Napapaligiran siya ng crepe myrtle energy. Kahit na hindi makita ang kanyang mukha, ang kanyang cultivation ay nasa Yetro-Declan rank. Horatio, kailangan nating maawa sa iba, sabi ng manina na puting damit sa mahinang boses, siya ay isang kaawa-awang buhay na nilalang. Bakit kailangan mong yumuko sa kanyang antas? Isa lang itong buhay na nilalang. Tapos, tumingin siya kay James. Nakakatuwa na maglakas loob kang pukawin ang mga buhay na nilalang ng Zazen Temple. Paglaruan ko ang hamak na nilalang na ito. Kailangan kong ipaalam sa kanya ang kanyang mga pagkakamali. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya papatayin. Kumunot ang noo ng lalaking naka-white robe pero hindi siya pinigilan.
Kabanata 6737. Sa sandaling ito, si Horatio ay naging isang sinag ng lila-itim na liwanag at lumitaw sa harap ni James. Mayabang, nilagay niya ang mga kamay niya sa likod niya. Kung personal kitang atakihin, ibububuli kita. Dahil buhay kang nilalang, sasalakayin ka ng buhay na nilalang, Zephyr. Pagkatapos, isang matanda na may puting buhok ang lumipad mula sa likuran. May hawak siyang asul na espada. Ang lakas ng aura niya. Nang mapanuksong nakatingin kay James, ngumiti si Horatio at sinabing, dapat kayong dalawa ang magbigay sa amin ng isang pagtatanghal. Lumaban hanggang kamatayan. Magpanggap na isang gladiator. Kung sino ang manalo ay maaaring maging lingkod ko. Dahil doon ay nagliwanag ang mga mata ni Zephyr Thorn. Agad niyang itinaas ang asul na espada sa kanyang kamay at itinuro si James. Halika sa akin. Pagtingin kay Zephyr, pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Ikaw ba ay yumuko ng napakababa? Natigilan si Zephyr. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw, "Shut up!" Hindi lahat ay maaaring maging utusan ni Sir Horatio. Huminga ng malalim si James at dahan-daang pumikit. Ang mga pekeng banal na nilalang na mayabang ay palaging nag-iisip na sila ay mas mahusay kaysa sa iba. Itinuring nila ang mga buhay na nilalang bilang mga langgam. Ito ay kasuklam-suklam, ngunit ang higit na kasuklam-suklam ay ang mga mahihina at mababang buhay na nilalang na handang pumatay sa isa't isa para lamang sa isang katayuan lamang. Kung gumawa ng masama ang mga Diyos, makakaligtas ka pa. Kung gumawa ka ng masama, hindi ka mabubuhay. Pagkatapos, binuksan ni James ang kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, dalawang sinag ng pulang Hong-Rome Divine Light ang bumaril mula sa kanyang mga mata. Kasunod ng malakas na tunog, agad na nalipol si Zephyr. Wala man lang naiwan kahit katiting ng kanyang laman. Isa pang Hong-Rome Divine Light ang tumama kay Horatio na nanunood ng eksena ng panunuya. Habang lumilipad si Horatio patungo sa lalaking nakasuot ng puting damit, sinunggaban siya ng huli at natangay sa tuktok ng palasyo. Sa pagpapatatag ng kanyang katawan, si Horatio ay nagdire ng dugo. Laking gulat niya. Sa sandaling ito, pumailan lang si James sa langit, dahilan para tumangala sa gulat ang misteryosong powerhouse na nakapalibot sa kanya. Natahimik agad ang lahat. Akala ko ang Zazen Temple ay magiging iba sa ibang mga templo, kaya ako ay bumisita. Hindi ko inaasahan na ito ay may masamang mabuting pakikitungo. Kaya, maaari kong gawin ang lahat ng gusto ko ngayon. Umalangaw-ngaw ang boses ni James mula sa kawalan. Ito ay marilag, sagrado, dominanti at makapangyarihan. Habang ang mga powerhouse na naruroon ay nagtataka, ikinaway niya ang kanyang kamay. Isang sinag ng nakakatakot na Decachrome Holy Light ang tumama, na nagiging hindi mabilang na mga Decachrome Dragon. Kasunod ng mga dagandong ng mga dragon, saan man dumaan ang mga dragon, ang mga powerhouse sa ibaba ng Zerxodeclan rank ay sasabog. Ang kanilang dugo at laman ay tumalsik kung saan-saan. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Gayunpaman, bago nila magawa ang anumang bagay, sila ay malubhang nasugatan ng mga dragon. Nahulog sila mula sa kawalan. Napatay ni James ang isang buong grupo ng mga powerhouse sa isang segundo. Ang mga mapagmataas na powerhouse ay namatay o nasugatan ng mga Decachrome Dragon. Duguan ang eksena. Nang makita iyon, si Horatio at ang lalaking nakasuot ng puting damit na nakatayo sa tuktok ng palasyo ay nanlaki ang kanilang mga mata. Nagulat sila. Paano ito posible? Bumalatay ang takot sa mga mata ng lalaking nakasuot ng puting damit. Pagkatapos, pinaikit niya ang kanyang mga mata nang walang magawa. Nasa likod niya ang isang kamay. Bumaba ka rito, kung hindi, papatayin kita. Kabanata 6738. Nang marinig ang mga salita ni James, hindi napigilan ni Horatio at ng lalaking nakaputing roba na nakatayo sa tuktok ng palasyo. Hindi pa sila nakakaramdam ng takot simula noong sila ay isilang. Sa pagkakataong ito, sila ay natakot dahil sa isang buhay na nilalang. Kung tutuusin, sobrang nakakatakot ang ipinakitang kapangyarihan ni James kanina. Hindi lamang niya napatay ang isang grupo ng mga powerhouse na nasa ibaba ng Declan rank sa isang segundo, ngunit nasugatan din niya ang 12-dosenang mga powerhouse sa Zerxodeclan rank. Ang mga powerhouse sa Zerxodeclan rank ay hindi man lang makakilos. Ito ay baliw.
Higit sa lahat, si Oratia at ang lalaking naka-white robe ay mga powerhouse sa Yitro Declan rank. Gayunpaman, ang isa ay malubhang nasugatan habang ang isa ay natangay sa isang galaw lamang. Ang isang powerhouse sa Soma Declan rank ay hindi man lang magawa iyon. Sa kanilang mundo, ang Soma Declan rank ay nasa tuktok na. Mayroon lamang ilang mga powerhouse sa ranggo na iyon. Sino siya? Pinipigilan ng takot sa kanyang puso, binuksan ng lalaking nakasuot ng puting damit ang kanyang mga mata. Sinunggaban si Horatio na nasugatan, lumapag siya bago si James. Ngayon, sa pagharap kay James, hindi na siya tiningnan ng dalawa. Hindi na sila mayabang. Lalo na si Horatio. Napatingin siya kay James na may pulang buhok, nagtago siya sa likod ng lalaking nakaputing roba. Natigilan ang lalaking nakasuot ng puting damit. Tapos, yumuko siya kay James. Pwede ko bang malaman kung sino ka? Ako ay isa lamang buhay na nilalang. Hindi man lang siya tinitigan ni James. Hayaan mo si Lord Zenda na magsalita sa akin. Dahil doon, natigilan ang lalaking nakasuot ng puting damit. Alam mo, bago pa niya matapos ang sasabihin ay nagtaas na ng kamay si James. Kinuha ng makapangyarihang kapangyarihan si Horatio at hinawakan siya sa hangin. Nang makita iyon, nagmamadaling iwinagayway ng lalaking naka-white robe ang kanyang mga kamay. Mangyaring huminahon. Hindi pa gulang si Horatio, kaya kakapasok mo lang sa Yitro Declan rank, tama ba? Napatingin si James kay Horatio. Ano sa tingin mo ay maaari kang maging mayabang? Si Horatio na napahawak sa leeg at binuhat ni James ay iginalaw ang mga paa sa ere. Hindi siya komportable. Ang kanyang kapangyarihan ay selyado nang mahawakan nito si James. Habang siya ay gulat na gulat, siya ay takot na takot. Ramdam ni Horatio ang takot sa kanyang mga buto. Malamig na sinabi ni James, patuloy mong sinasabi na ako ay isang hamak na nilalang. Isinilang ba kayo mula sa hangin at hindi mula sa sinapupunan? Bakit hindi ka pumunta sa Forbidden Bloodshed para magsagawa ng pagsubok? Nang makitang gustong patayin ni James si Horatio, pinigilan ng lalaking nakasuot ng puting damit si James. Please calm down. Dahil kilala mo ang kapatid kong si Zenda, dapat may koneksyon ka sa kanya. Para kay Zenda, maawa ka kay Horatio. Nakangusong lumingon si James at tumingin sa lalaking nakaputing roba. Mga kapatid ba talaga kayo ni Lord Zenda? Oo. Tumango ang lalaking nakaputing roba. Malamang may mga hindi pagkakaunawaan. Maawa ka sa amin. Matigas na sinabi ni James, hilingan mo si Lord Zenda na lumabas, o hindi ako magpipigil. Nang marinig ang sinabi ni James, nataranta ang lalaki. Hindi na pwedeng pag-usapan yan. Dahan-daang nagtaas ng kamay si James. Isang nakakatakot na pulang apoy ang lumitaw sa kanyang palad. Nang makita niya ito, lumuhad sa lupa ang lalaking nakasuot ng puting damit. Biglang may umalangaw-ngaw mula sa palasyo. Tumigil ka. Sa susunod na segundo, isang lilang anino ang lumipad palabas. Agad itong naging matikas na babaeng nakasuot ng puting roba at puting maskara. Kabanata 6739. Nakatingin sa magandang babae, pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Panginoon Zenda, hindi ka ba nagmumuni-muni sa pag-iisa para sa iyong mga pinsala? Bakit mayroon kang oras upang lumabas at salubungin ako, isang hamak na nilalang? Nang marinig iyon ni Zenda ay namula ang kanyang mukha. 2/3. Yumuko siya at humingi ng paumanhin, Chosen One, nasaktan ka namin ng maraming beses. Sana mapatawad mo kami. Sa pagbigkas ng bawat salita, sinabi ni James, kung hindi kita patatawarin, ang Zazen Temple ay magkakaroon ng mga sirang pader at mapupuno ng dugo. Nang marinig iyon, nakaramdam si Zenda ng panginginig sa kanyang likuran. Napayuko pa siya. Salamat sa iyong kahabagan sa amin. Huminga ng malalim si James. Inihagis niya si Horatio sa lupa. Pagkatapos, sinabi niya, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Salamat sa iyong sarili sa pagiging matalino. Dahil doon, itinuwid ni Zenda ang kanyang likod. Bumakas ang pagtataka sa kanyang mga mata. Siya ba ang iyong kapatid? Ginamit ni James ang kanyang baba para ituro si Horatio na nakahiga sa lupa sa takot. Natigilan si Zenda. Tumingin siya kay Horatio. Oo, ngunit siya ay malupit at perwisyo.
Palagi siyang nagdudulot ng gulo gamit ang pangalan ng Zazen Temple. Dahil nasaktan ka niya ngayon, maaari mo siyang parusahan. Nang marinig iyon, si Horatio na nasa lupa ay nabalisa. Zenda, kapatid mo ako. Ikaw. Wala akong kapatid na katulad mo. Galit na umungol si Zenda, wala akong pakialam kung nagdulot ka ng gulo sa nakaraan, ngunit nagdulot ka ng malaking kapahamakan sa templo ng Zazen ngayon. Hinahanap mo ang kamatayan. Zenda. Sa oras na ito, nagmamadaling bumangon ang lalaking nakasuot ng puting damit na nakaluhod sa lupa. Hinayla niya si Zenda. Kapatid mo pa rin siya sa huli. Hindi mo maaaring. Pinutol ni Zenda ang lalaking nakasuot ng puting damit. Nakalimutan mo ba na ang Zazen Temple ang opisyal na mantle ni Emperor Yarden? Hindi natin makokontrol kung paano tinatrato ng ibang mga templo ang mga buhay na nilalang, ngunit tayo, ang Zazen Temple, ay dapat tretuhin ang bawat buhay na nilalang ng may paggalang, lalo na ang makapangyarihang mga nilalang. Gayunpaman, winasak ni Horatio ang lahat ng teorya at kautusang minana natin kay Emperor Yarden. Dapat ba nating tiisin ang kanyang mga aksyon magpakailanman? Wala nang anumang pagkakaiba sa pagitan natin at ng iba pang mga templo kung gayon. Pagharap sa mga pasaway ni Zenda, ang lalaking nakaputing roba ay nagtaas ng ulo at huminga ng malalim. Pagkatapos, tumalikod siya at muling lumuhad sa lupa, humarap kay James. Chosen One, nakikiusap ako na bigyan mo ng huling pagkakataon si Horatio. Kung bastos siya sa ibang mga nilalang, maaari mo siyang parusahan kahit anong gusto mo. Okay lang ba iyon? Sumama ang loob ni Zenda sa lalaking nakasuot ng puting damit. I-drop ang pagkilos. Naiinip na sabi ni James, nandito ako bilang isang bisita, ngunit kayo ay kumikilos na parang namamatay ang mga tao. Paano pa ako magiging bisita? Pagkatapos, tila nahuli sila sa isang kislap ng pag-asa. Naging excited sila. Isang karangalan namin na maging panauhin ka. Si Zenda ang pinakamatalino. Agad siyang gumawa ng gesture para I welcome si James. Chosen One, pakipasok. Diretsyong naglakad si James patungo sa entrance ng palasyo. Sa sandaling ito, sinipan ni Zenda si Horatio. Muntik mo nang patayin ang Zazen Temple. Umakyat si Horatio at bumulong, Zenda. Maaaring iwasan ang parusang kamatayan, ngunit mapaparusahan ka. Kabanata 6740. Sa malaking Zazen Palace, nakatayo si James sa harap ng isang parang buhay na larawan. Habang tinatitigan niya ang matanda sa portrait na nakasuot ng pulang robe at nakatapak sa malalaking alon na may pulang halo sa kanyang ulo, mabilis na nagbago ang Decachrome Holy Light sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, sumabog ang pulang kapangyarihan sa larawan. Agad nitong nilamon si James. Sa sandaling iyon, labis na nabigla si James na ang kanyang ultimate golden body ay nabautismuhan ng mga alon. Kaya, ang dalawang quintessential heart sa kanyang katawan ay nalinis. Pagkatapos, nag-upgrade sila sa dalawang nano-sential heart. Bumalik agad sa itim ang pulang buhok niya. Ang kanyang nakakatakot na aura ay nagbago at ganap na nakatago. Matapos mawala ang liwanag, si James na matangkad at mahahabang binti ay napurol. Wala siyang kahit katiting na pagbabago sa kapangyarihan. Nakatayo si Zenda sa likod ni James at napatikip ng bibig sa gulat. Ito ang nano-sential heart. Isa ito sa 5 energies. Itinatago nito ang espiritu ng isang tao sa puso. Hindi siya sinagot ni James. Sa halip, tinitigan niya ang portrait. Ang parang buhay na matanda ay nawala. Dalawang linya ng pulang salita ang naiwan. Naglabas sila ng banal na liwanag. Kung may intensyon kang gumawa ng mabuti, wala kang gagantimpalaan kahit na mabait ka. Kung gumawa ka ng masama ng walang intensyon, hindi ka mapaparusahan kahit na gumawa ka ng masama. Matapos basahin ang dalawang linya ng mga pulang salita, inilagay ni James ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at bumantong hininga. Ang cultivation rank na ito ay mas mataas kaysa sa Law of Paths. Pagkatapos, lumingon siya at tumingin kay Zenda. Sino ang matanda sa larawan? Si Cassian Zahir, ang aming ninuno. Magalang na sinabi ni Zenda, siya ang ikapitong disipulo ni Emperor Yarden. Dati siyang purifying god sa Zymergy. Ngunit dahil nagalit siya sa mga divine being na nakikialam sa mga buhay na nilalang habang ito ay sumasalungat sa teorya ni Emperor Yarden, umalis siya.
Lumikha ng Zazen Temple sa Great Historical Land. Nang marinig iyon, pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Naalala mo ba nung una tayong nagkita? Oo naman. Bumantong hininga si Zenda at sinabing, mayroon din akong masamang opinyon tungkol sa mga buhay na nilalang, kaya masama ang ugali ko sa iyo. Tapos tumingin siya kay James. Ngunit gusto kong sumama ka sa akin hindi dahil gusto kitang saktan. Wala akong pakialam kung maniwala ka sa akin o hindi. Parehas ka rin sa kanila. Putol ni James kay Zenda. Dahil sa aking pagkakakilanlan bilang ang pinili, gusto mo akong mapasailalim sa iyong kontrol. Naisip ko iyon, ngunit iyon ay dahil kailangan ko. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Zenda, sa 10 banal na templo ng dakilang lupang pangkasaysayan, si Adina Horva ng templo ng Horvatat ay isa ring pinili. Kung siya ang pumalit sa trono ng Paths, ang Zazen Temple ay mapapahamak. Nang marinig iyon, hindi na kumibo si James. Sa totoo lang, ang 10 banal na templo ng dakilang lupang pangkasaysayan ay nahahati sa 2 panig. Isa rin ba sa kanila si Yeria? Nakipag-alyansa sila at inirekomenda siya kay Zymergy. Bumantong hininga si Zenda at sinabing, hindi namin alam kung anong uri ng palitan ng interes ang mayroon sila kay Zymergy. Gayunpaman, pagkamatay ni Tai Chi, kinuha ni Yeria ang posisyon ni Tai Chi. Nang marinig iyon ni James ay kumunat ang noo niya. Nasa Soma Declan rank si Yeria. Kailangan ba niya ang kanilang rekomendasyon? Mayroon bang powerhouse sa Declan Mahayana rank sa kanila? Imposible iyon. Walang magawang sinabi ni Zenda, ang pinakamalakas na powerhouse sa mga banal na templo ay si Adina. Malapit siya sa Soma Declan rank. Paano makakarating si Yesia, isang buhay na nilalang, sa Soma Declan rank? Anong nangyari noon? Tanong ni James.